Kung tayo ay palagi lamang nagsisimba bilang mga tapat na tagasunod ng Panginoon, kung tayo ay masinasabi nating relihiyoso tayo, pero wala tayong pagkakataon para maglingkod sa kapwa-tao, niloloko lamang natin ang ating mga sarili. Sapagkat ang pagiging malapit kay Jesus ay palaging may kaakibat na paghirang at palaging may kaakibat na misyon. May kailangan tayong gawin. Hindi dapat manatili lang sa loob ng simbahan. Hindi dapat manatili lang na dasal at mga ritual ang ating mga ginagawa kaugnay ng ating pananampalataya. Dapat tayong bumaba kung saan tayo kinakailangan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag na nalangin doon. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayang ng baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Franz. Ang Panginoon natin ay madalas na nagdadasal sa isang mataas na lugar katulad ng burol. Gayon din naman ay, kumbaga, doon siya nakikipagtagpo sa Diyos. At ang mga tao naman ay nakikipagtagpo din kay Jesus sa bundok. Halimbawa na isa sa mga pinakasikat na ginawa ng ating Panginoon ay ang Sermon on the Mount. Marami siyang ipinangaral doon at doon siya pinakikinggan ng mga tao. Kaya si Jesus, bilang Diyos ding totoo, ay nakakatagpo ng mga tao doon sa bundok. At sa Ebanghelyo natin ngayon, hindi lang siya nakatagpo ng mga tao sa burol, kundi doon niya hinirang ang kanyang mga alagad matapos na siya'y manalangin. Ibig sabihin, mayroon tayong access sa Diyos. Ibig sabihin, pwede nating lapitan si Jesus saan man siya naroon. At ang paglapit kay Jesus ay palaging may kaakibat din na responsibilidad. Kaya hinirang niya ang kanyang mga alagad na sa loob ng maraming panahon ay sumusunod-sunod na rin sa kanya, nakarinig ng mga aral niya at nakasaksi ng mga himalang ginawa niya. Sila'y tinawag ng mga apostol sapagkat sila'y isusugo upang ipahayag ang mabuting balita. At ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin sa natatanging paraan sina San Simon, na tinagurian ding makabayan, at si San Judas, hindi ang Iscariote, na para sa atin ngayon ay kinikilala natin ngayon bilang patron ng mga imposibleng bagay. Kung tutusin, sila yung mga hindi masyadong kilala. Huli pa nga binanggit sa Ebanghelyo natin ngayon. Diba? Silang dalawa yung huling binanggit. At sinasabi na hindi rin sila masyadong popular. Kasi nga, si Simon may kapangalan. Si Pedro, mas sikat yun kaysa sa kanya, di ba? Mas kilala natin si Simon Pedro. At si
San Judas naman, mas kilala natin yung kapangalan niya dahil sa pagiging taksil kay Jesus, si Judas Iscariote. Kaya nga ang biruan, kapag sa dalawang ito ka nagdasal, malamang sa malamang, matutupad ang kahilingan ninyo. Tanong nyo sa akin, bakit? Kasi konti lang daw kayong nakapila. Konti lang daw ang nagdadasal. Dahil nga, may kapangalan si Simon at si Judas. At si Judas nga, tinatawag na patron ng imposible, sapagkat dahil walang masyado daw nagdadasal sa kanya dahil natatakot na baka si Judas Iscariote ang matawag nila. Pero ang totoo'y, tinawag sila ng Panginoon sa kani-kanilang pangalan at hindi tayo magkakamali kapag ang tinawag natin ay mga santo. Sina San Simon at San Judas ay isinugo hindi lang para ipahayag ang mabuting balita, kundi ngayon ay nasa piling na sila ng Panginoon at pwede silang mamagitan sa atin sa pamamagitan ng kanilang pananalangin. At ganito naman ang nais ng Panginoon na itong kanyang mga alagad, itong kanyang mga apostol, ay huwag manatiling nasa itaas lamang, kundi tumugon sa pangangailangan ng mga nasa baba. Kaya matapos nga na sila ay piliin ng Panginoon at pangalanan bilang mga apostol, bumaba sila kaagad upang tagpuin ang mga tao. Sapagkat baliwala ang pagsusugo kung hindi naman mararamdaman ng tao ang kanilang paglilingkod. Kaya minarapat ng Panginoon na sama-sama silang bumaba upang paglingkuran ang pangangailangan ng mga tao. At ganun din tayong lahat. Kung tayo ay palagi lamang nagsisimba bilang mga tapat na tagasunod ng Panginoon, kung tayo ay masinasabi nating relihiyoso tayo, pero wala tayong pagkakataon para maglingkod sa kapwa-tao, niloloko lamang natin ang ating mga sarili. Sapagkat ang pagiging malapit kay Jesus ay palaging may kaakibat na paghirang at palaging may kaakibat na misyon. May kailangan tayong gawin. Hindi dapat manatili lang sa loob ng simbahan. Hindi dapat manatili lang na dasal at mga ritual ang ating mga ginagawa kaugnay ng ating pananampalataya. Dapat tayong bumaba kung saan tayo kinakailangan. Ngayong maraming nasalanta ng bagyo, pwede tayong tumulong sa mga nangangailangan. Ngayong may nalalapit na naman na bagyong paparating, sana'y lagi ding maging bukas ang ating tahanan, ang ating puso, para sa mga taong lalapit sa atin para humingi ng tulong. Sana, bumaba tayo sa bundok. Hindi tayo manatili lamang doon upang mapaglingkuran ang pangangailangan ng mga nasa laylayan ng lipunan. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.